Nagising ako matapos ang sa tingin ko ay mahabang pagkakatulog ko. I am feeling so lightheaded at kapag binubuksan ko ang aking mga mata ay ang bigat ng mga ito. Kaya pinanatili ko na nakapikit. Pero alam ko na nasa loob ako ng kwarto ko sa bahay ni Gabriel. May naririnig akong mga boses. Hindi ko lamang matukoy kung sino ang mga ito. Where is she? Narinig ko ang boses na isang pamilyar na lalaki. Agad na kumirot ang aking puso nang maalala ko ang mga nangyari. Mr. Lord Isabel. Pagbati ng isa pang lalaki na hindi ko kilala. What happened to her, doctor? Mukhang yung boses na hindi ko kilala ay nagmula sa isang doktor. Nahimatay nga pala ako kanina. She fainted, but she's going to be okay. She has a fever but nothing to worry about. Kailangan niya lang na magpahinga. Mukhang over-fatigue and stress. I see. Yun pala ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng pagkahilo. Yun pala ang pagsasabi ng katawan ko na may mali sa akin at hindi dahil buntis ako. Matapos makausap ni Gabriel ang doktor, may sinabi pa ito. Bukod pa roon, Mr. Lord Isabel, maaari ba kitang makausap? May concern lang ako. Umalis muna sila sandali dahil mukhang pribado ang kanilang pag-uusapan. Curious ako kung ano iyon pero dahil umalis sila ng silid ay hindi ko alam kung tungkol saan ang kanilang pinag-usapan. Bumalik din naman si Gabriel. Tell me what happened? Yun ang sabi niya kay Marvin. Hindi pa rin nila napapansin na gising na ako. Pinakinggan ko naman ang sabi ni Marvin. Sinundo ko po siya kanina na bigla na lang siyang mawala ng malay, sir. Mukhang dahil nga sa lagnat niya kaya ganoon. Siguro dahil matagal-tagal na rin simula nang uminda ako ng sakit kaya hindi ko na malaya na may sakit na pala ako. Nung nasa kulungan kasi ako, kahit na may sakit ako at mataas ang lagnat, tinitiis ko lamang hanggang sa kusa iyong mawala. Siguro pinagsasawalang bahala ko ngayon dahil hindi ko naman inaasahan na magkakasakit ako. May ilan pa silang pinag-usapan bago pa alisin ni Gabriel ang ibang tao na nandito. Mukhang hindi maganda ang timpla ng mood niya. I wonder kung natapos ang meetings niya ngayon. Ang alam ko pa naman ay hectic ang kanyang schedule ngayong araw. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa kama. Hinaplos niya ang pisngi ko at sinalat ang aking noo. Tila tinitingnan kung mainit ba ako. Nagdesisyon na ako magmulat ng mga mata. Sinalubong ako ng mga mata ni Gabriel na nakatingin din sa akin. Huminga siya ng maluwag nang napansin na gising na ako. Hey, pagbati niya sa akin. Nakakaramdam pa rin ako ng bigat ng ulo na akala mo ay nakadagan doon at ang bigat din ng mata ko. Gabriel, how are you feeling? Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo papalapit sa kanya at yakapin siya. Sabihin sa kanya ang nararamdaman ko and hoping that he will comfort me. Ngunit alam ko na kapag sinabi ko sa kanya ang sinabi na Doktora Rina, matatapos ang meron sa aming dalawa and I am not ready for that. Medyo mabigat pang pakiramdam ko. Tumango siya sa akin. Magpahinga ka na muna. I will tell the shop to cook something for you. Tumayo si Gabriela. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit bumangon ako at hinawakan ang kamay niya para pigilan siya. Tumingin muli si Gabriel sa akin. Halata ang pagtataka sa kanyang mga mata. Walang rason kung bakit ko siya pinigilan. Gusto ko lang na makasama pa siya ng konting sandali. What is it, Ayan? Ang lambing ng boses niya. Hindi ko matandaan kung narinig ko na ba siyang ganito kalambing sa akin noon. Tinitigan ko lang sandali si Gabriel bago ko iniiling ang aking ulo at binitawan siya. Wala lang. Bumalik ako sa pagkakahiga ko. Sandaling kumulot ang noo ni Gabriel pero sa huli ay ngumisi din. Silly girl, babalik ako mamaya. Magpahinga ka muna. Hindi na ako nagsalita pa. Pinunood ko siyang maglakad papalayo nang mapabangon ako dahil naalala ko yung hawak kong envelope kanina kung saan nakapaloob ang resultang ibinigay ni Doktora Rina sa akin. Binala ko talaga magpa-second opinion kaya lamang ganito naman ang nangyari. Muli kong nakuhang atensyon ni Gabriel. Nilangon niya ulit ako. May problema ba? Hindi ko nagawang makapagsalita. Kapag sinabi ko kay Gabriel, baka palayasin niya na ako kaagad. Kailangan ko makuha yung envelope at ihanda ang sarili bago ko sabihin sa kanya. Ayan. Lumapit si Gabriel sa akin. Mukhang dinagdagan ko ang pag-aalala niya. May hinahanap lang ako. May mga gamit akong dala kanina. Nasaan na mga ito? Tanong ko. Baka itinago lang nila. I will ask them at ipapadala ko dito. May specific ka bang kailangan sa mga gamit mo? Umiling ako. Kailangan ko lahat. Hinapos niya ang braso ko at tumango. Ipapadala ko dito. Magpahinga ka na. Magpapahandala ako ng makakain mo. Dahan-dahan akong humiga sa kama.
Nananalangin ako na sana ay kung makita man ni Gabriel ang envelope ay hindi niya muna ito buksan. Sasabihin ko rin naman sa kanya at hindi na matatagalin pa. Kailangan ko lang na may handaan sarili bago gawin iyon. Gusto ko rin sana na magpasama na ako sa kanya sa pagpapasecond opinion, just in case. Pero iniisip ko rin na baka maniwala siya kay Dr. Rina dahil may pinagsamahan sila at tiwala. Umalis na si Gabriel at naiwan ako sa loob ng kwarto. Nakatingin lang ako sa kisame at nag-iisip kung paano ko ba ito sasabihin kay Gabriel. This time, hindi lang dahil sa pera kaya hindi ko gustong ipaalam sa kanya. Dahil alam ko na sa oras na malaman niya, mawawala na rin ako ng lugar sa buhay niya. Ipinikit ko ang mga mata. Umaasa pa naman ako na matagal-tagal ko siyang makakasama. Nakatulog ulit ako dahil sa sakit ng ulo ko. Nagising ako nang marinig ko ang pagsara ng pinto. Napamulat ako ng mata. Akala ko pa nung una ay si Gabriel ang pumasok sa loob ng kwarto. Ikinagulat ko ng iba ang naaninag ko. Okay ka na ba, Ayan? Si Marvin iyon. Medyo madilim ang loob ng kwarto kaya't hindi ko masyadong maaninag ang kanyang muka. Mas maayos ng pakiramdam ko ngayon. Bumangon ako at sumandal sa headboard ng kama. Lumapit naman si Marvin sa akin. Balita ko ay hinahanap ang mga gamit mo? Nalakang aking mga mata sa tanong niya. Hindi normal ang kanyang tono at alam ko na may ipinapahiwatig siya sa akin. Marvin, don't worry. Ako ay nagtago ng mga gamit mo. Kung yung envelope at ang laman nito ang inaalala mo, hindi pa nakikita ni Sir Gab. Inilabas ni Marvin ang bagay na itinatago niya sa likod niya at nakita kong envelope. Dinala kita dito sa bahay at tinawag ang family doctor. Iniisip ko na kailangan ko ng confirmation mo bago kita dalhin sa ospital at kumuha ng second opinion ng OB-GYN. Nalaki ang aking mga mata. Kukunin ko sana iyon nang mapaisip kung ibibigay ba ni Marvin iyon sa akin. Here, take this. Ibinigay ni Marvin. Huwag ka mag-alala. Walang alam si Sir Marvin tungkol dyan. Tinitigan ko sandali ang envelope bago nagtaas ng tingin kay Marvin. Nakita mo ba kung ano laman ito? Dahan-dahan na tumango si Marvin. Pero wala pa akong pinagsasabihan. Kinagat ko ang labi ko. Kumabog ang dibdib ko at hindi alam kung anong sasabihin sa kanya. Hindi na ako magtatanong pa, Ayan. Ikaw na bahala kung paano at kung kailan mo iyan sasabihin kay boss. Hindi ako makikialam. Tumango ako kay Marvin. Thanks. Sandali kaming natahimik na dalawa. May gusto ako sabihin kay Marvin pero hindi ko makapa ang mga tamang salita. Pero anong plano mo? Nagtaas ako ng ulo kay Marvin dahil sa tanong niya. Napansin ko ang pagkaseryoso niya. Tapid akong ngumiti. Sasabihin ko naman kay Gabriel. Inihahanda ko lang ang sarili ko. Iniisip ko lang kung dapat ba akong kumuha ng second opinion bago ko ipaalam sa kanya o sasabihin ko na ang resulta ng test ni Dr. Rina at magpasama sa kanyang kumuha ng second opinion sa ibang doktor. Bumuntong hininga sa Marvin. Tapos, kapag nasabi mo na at kung totoo man ang resulta, anong mangyayari? Ang tipid kong ngiti ay naging malungkot. Aalis na ako rito. Wala na rin naman ako silbi. Isa pa, panigurado maghahanap na si Gabriel ng papalit sa akin. Bumagsak ang balikat ni Marvin dahil sa sinabi ko. Sabay pa kami nagpakawala ng malalim na pagbuntong hininga. Mas maganda siguro na magpa-second opinion ka muna bago mo ipaalam kay boss. Sasamahan kita. Ani Marvin, sa tingin mo? Nagkibit balikat siya. Siguro. Wala kasi akong tiwala kay Dr. Rina kapag ikaw ang pinag-uusapan. Ikiniling ko ang ulo ko at naghintay ng susunod na sasabihin niya. I mean, iyang mga babae ni Sir Gab. Akala mo lang ay walang mga pakialam kung sinong kitain ni boss. Pero nagpapatayan at nagsasaksakan ng mga iyan patalikod. Nagsisiraan para iwan ni Sir. Matira matibay. Hindi ka naiiba. Baka ganoon ang tingin ni Dr. Rina and she wants to get rid of you. Actually, naisip ko rin iyan. Pero iniisip ko rin na hindi naman siguro niya i-risk ang lisensya niya bilang doktor para lamang sirain ako kay Gabriel. Baka kaya ako ganoon mag-isip dahil hindi ko kailanman naisip na sumira ng buhay ng ibang tao o babae para lang sa atensyon ng lalaki. Baka nga magkaiba kaming dalawa ni Dr. Rina. Sa tingin mo, kaya niya iyong gawin? She's vocal how much she hates me. Hindi ko alam. Magulo din ang mga babae kapag desidido silang gawin ang isang bagay. Saad na Marvin. Pareho kaming natahimik na dalawa. Tiningnan ko ulit ang envelope at napaisip kung dapat ko nga ba itong pagkatiwalaan. Well, I have my doubts. Nang bumalik si Gabriel sa kwarto'y may dala na siyang pagkain. Congee ata. Umuusok pa ito at halatang bagong luto. Pumunta ko dito kanina, but you were sleeping. Pinainit ko na lang ang congee. Here,
Eat this so you can regain your strength. Inayos ng isang kasambahay ang mini table sa kama at inilagay doon ang congee. Kinuha ko ang kutsara pero wala akong ganang kumain. Kapag nakikita ko si Gabriel, nagtatalo ang kagustuhan ko sabihin sa kanya ang totoo at pigilan ang sarili. Wag muna. Yun ang mga salitang pumipigil sa akin. Actually, a part of me gusto na sabihin kaagad sa kanya kung anong kinalabasan nanta sa akin at siya na ang magdesisyon kung maniniwala ba siya sa resultang inilabas ni Dr. Rina. Para na rin habang maaga pa ay masaktan na ako kung masasaktan sa kung ano man magiging desisyon niya. Naisip ko kasi na kung pahabain ko pa ito ay mas mahihirapan lang ako. You don't have the strength to eat? Iniisip ata ni Gabriel na kaya hindi ako kumakain ay wala akong lakas. Naupo siya sa kama at kinuha ang bowl ng congee at sinubuan ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Kaya ko, Gabriel. Tinangka kong kunin sa kanya ang kutsara pero hindi niya ako pinagbigyan. I'll feed you. Sabi niya. Now, eat. Isa siguro ito sa mamimiss ko kapag umalis na ako rito. Mamimiss ko kung paanong mag-alaga ang isang kagaya ni Gabriel. Ibinuka ko ang aking bibig at isinubo ang laman ng kutsara. Nang maramdaman ng lalamunan ko ang init para bang guminhawa kahit papaano ang nararamdaman ko. Good girl. Pinagpatuloy niya ang pagpapakain sa akin hanggang sasabihin ko sa kanya na busog na ako. Tumayo siya at mukhang lalabas muli para dalihin sa kusina ang pinagkainan ko. Gabriel. Pagtawag ko sa kanya. Nilingon ako ni Gabriel at halatang nagtataka sa kung bakit ko siya tinawag. I smiled at him weakly. Kapag maayos na ako, may sasabihin ako sa'yo. Humarap si Gabriel sa akin. Madilim na ekspresyon ng mga mata niya. Kinabahan ako pero pinanatili ko ang ngiti sa labi ko. Sana lang ay hindi sirain ni Dr. Rina ang plano ko at unahan ako sa pagsasabi kay Gabriel. Get some more rest, Ayan. Yun lang ang sinabi niya. Habang nakalapat pa rin ang ngiti sa akin labi, nagsimula na iyong manginig. Hinayaan ko na ang suot ng ngiti ko hanggang sa makaalis si Gabriel. Ibinagsak ko ang sarili sa kama at ipinikit ang mga mata. Iniisip ko pa lamang na hindi na magtatagal ang pananatili ko dito'y kinukusot na ang puso ko. Kinabukasan naman ay maayos na ang pakiramdam ko. May pasok sana ako ngayon pero sabi ni na Gabriel ay magpahinga na lang muna ako. Nakita ko si Marvin na nasa bahay rin pagkalabas ko ng kwarto. Marvin, hindi ka pumasok? Tanong ko sa kanya. Nilungan niya ako. Good morning din sa'yo, Ayan. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi ko pala siya nabati ng good morning. Good morning. Tumawa si Marvin bago sagutin ang tanong ko. Hindi, wala naman sa school ang binabantayan ko. Pumapasok lang naman ako doon dahil nandun ka rin. Napanguso ako sa kanya. Tumingin ako sa paligid at napansin na wala si Gabriel. Nasaan pala si Gabriel? Maayos na ang pakiramdam ko kaya nagbabalak akong kausapin na siya. Umalis lang. Babalik din daw siya kaagad. May kailangan ka ba? Napayo ko ako. Kakausapin ko na sana siya regarding sa resulta ng OB ni. Natahimik si Marvin dahil sa sinabi ko. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sigurado ka na ba? Tumango ako sa kanya bilang sagot. Oo, pero since wala pa naman siya, magpapasakad opinion muna ako. Parehong resulta ipapakita ko sa kanya. Mamaya pa naman ata siya uuwi. Kahapon ay medyo magulo pa ang isipan ko at hindi pa alam ang tunay na gagawin. Siguro dahil na rin sa lagnat ko. Ngayon, final decision ng magpapasakod opinion muna ako bago ko kausapin mamaya si Gabriel. Aabot naman siguro ang resulta. Tumango lang si Marvin habang nanatiling nakatitig sa akin. Bigla tuloy akong may naalala at magpapatulong nga pala ako sa kanya. Siya nga pala, pwede mo ba akong tulungan? Noong una ay hindi pa ako maintindihan ni Marvin. Sinamahan niya ako sa kwarto at pinakuha ko sa kanyang aking maleta na ginamit noong unang sulpot ko rin sa bahay ni Gabriel. Bakit? Tanong ni Marvin nang makita niya kung anong ipinakuha ko sa kanya. Nakakunot din ang kanyang noo. Hindi ba't magpapasakod opinion ka pa? Ihanda ko ng mga damit ko. Ayoko naman na kung kailan lang ako palayasin mamaya saka lang ako mag-iimpake. At least nakaayos ng gamit ko. Para lang handa ako kung ano mangyari. Lalong nagsalubong ang kilay ni Marvin. Masyado ka namang advance. But fair point, hindi ka na nga naman makakapag-emote masyado kung sakali. Pangit mag-impake habang umiiyak. Mahina akong hinampas si Marvin at pareho kaming natawa despite the situation. Nagsimula na akong kunin ang mga gamit ko. Nang mapansin ko si Marvin na nakatingin at nakatayo lang sa isang gilid ay muli ako nagsalita. Kung wala kang gagawin, pwede ba akong tulungan para mapabilis ang pag-ayos ko ng gamit? Hinilot ni Marvin ang sentido niya pero tinulungan din ako sa pag-ayos ng gamit ko. Alam mo, sumasakit ang ulo ko sa'yo.
Minitian ko na lang siya. Masakit daw talaga ako sa ulo. Sa kalagitnaan ng pag-aayos namin ng gamit ko, biglang bumukas ang pinto. May puwersa ang pagkakabukas noon kaya nagulat ako. Natikilan kaming dalawa ni Marvin at napamura pa si Marvin nang makita kung sino ang pumasok. Nakita ko si Gabriel. Sa likod niya ay si Diego at isa pang lalaki. Nakatingin lang siya sa amin bago tumingin sa maleta ko na nasa kama at pinupuno ng damit ko. What the hell is this? Kalmado man ang kanyang naging pagtatanong, nararamdaman ko ang dilim at diin sa bawat salita niya. Tumikim si Marvin at binitawan mga gamit ko sa kama. Sir, shut your dumb mouth, Marvin. Hindi ko tinatanong ko. Alam ko na naitikom ni Marvin ang kanyang bibig dahil sa narinig. Sumay niya si Diego sa kanyang kapatid at naglakad naman si Marvin papalapit dito. May sinabi si Diego kay Gabriel pero hindi sila pinansin ni Gabriel. Nanatili ang tingin ni Gabriel sa akin. Matapos ang sinabi ni Diego sa amo niya, umalis na ang tatlong lalaki. Gabriel, I am asking you a dumb question, Ayan. Don't make me repeat myself. Aalis ka? Are you dumb leaving me now? Napalagok ako. Ipinigit ko ang aking mga mata. Hindi ito ang plano ko. Shit, akala ko'y mamaya pa siya. Ang plano ko'y pupunta pa ako sa ibang obigay ni ngayon. Bakit siya biglang nandito? Galit si Gabriel. Kahit tila pinipigilan niyang ipakita iyon, galit na galit siya. Nakikita ko pa ang paglabas ng mga ugat sa kanyang braso. Napapikit ako. I guess I was left with no choice. Bahala na si Gabriel kung anong susunod na gagawin niya. Imbis na sagutin iyon, kinuha kong envelope at ibinigay iyon kay Gabriel. Tiningnan ni Gabriel ang envelope bago ibalik sa akin ang titig niya. Akala ko pa hindi niya iyon kukunin. Binuksan ni Gabriel ang envelope at nang makita niya iyon, nagsalita rin ako. I can't have your baby. Hindi ako mabubuntis, sabi ni Dr. Rina. Panimula ko. Naghahanda ako ng gamit ko, just in case paalisin mo na ako. Kung hindi ako mabubuntis, wala na ring saysay ang manatili pa rito. Hindi ba? Binasa ni Gabriel ang nakasulat doon. Humigpit pa ang kanyang hawak sa papel at nakita ko ang pagkakagusot nito. Nang magtaas ng tingin si Gabriel sa akin, kumirot na naman ang aking dibdib. I can no longer get pregnant, Gabriel. That means I can't stay here. Ginawa ko ang lahat para pigilan ang pagtulo ng luha ko dahil pakiramdam ko kung hindi ko lalakasan ang loob at lalabanan ng kagustuhan kong umiyak ay babagsak ang mga luha ko. The last thing I want is to cry in front of Gabriel. I want to say goodbye to him with a smile on my face. Hindi nagsalita si Gabriel. Wala ding nagbago sa blanco niya expression. What was I expecting from him? Umaasa ba talaga ako na pipigilan niya ako? Malinaw naman sa aming dalawa ang trabaho ko. Para kay Gabriel, mabilis lang akong palitan. Magalang ko na lamang iniyo ko ang aking ulo bilang pagpapaalam. Ayoko magsimula ng drama. Ayokong mabahira ng kahit na ano ang mumunting panahon na magkasama kaming dalawa. Pagkatalikod ko kay Gabriel, bigla niyang hinawakan ang bato ko. Hinila niya ako at iniharap sa kanya. Muli kong nakita ang galit sa kanyang mga mata. Gabriel, did I tell you to leave? Sobrang lamig ng tono ng boss niya na maging ako'y nanginig. Literal na nangisay ako dahil sa tono niya nang sabihin ang mga salitang iyon. Did I don't tell you to pack your things and leave my house? Ayan! Ito, iyong isang nakakatakot kay Gabriel. Kalmado siya kapag nagagalit. Yung tipong akala mo ay payapa ang panlabas niyang expression pero nagwawala na pala ang emosyon niya. Para siyang bagyo na hindi mo alam kung kailan lalakas at tatama. Para siyang lindol, hindi mo alam kung mahina lamang ang pagyanig o may mas malakas na aftershock. Did I? Tumaas ang kanyang kilay at bahagyang nanlaki ang mga mata. Literal na nanginginig ang tuhod ko sa takot. Sa lahat ng reaksyon niya, ito ata ang hindi ko inaasahang ipapakita niya. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ko magawang makapagsalita dahil nanginginig ang labi ko. I did not, right? Ngumiti ito ngunit hindi ko gusto ang nakikitang ngiti. Nakakakilabot ang ipinapakita niya sa akin. You're going to stay with me until I told you that you can live. Napalagok ako. Nararamdaman ko ang higpit ng pagkakahawak niya sa bato ko na akala mo'y ayaw niya akong pakawalan. Pero, hindi ako mabubuntis. Dumb that, and that dumb bitch who told you that. Dahan-dahan ang tumataas ang boses ni Gabriel, kaya mas lalo ko natatakot. It's not for them to decide. Gabriel, bitiwan mo.
Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang dalhin niya ako sa kama at itinulak doon. Bumagsak ang aking katawan sa ibabaw ng kama. Taningnan ko si Gabriel pero mabilis siyang pumaibabaw sa akin. It's up to me, Ayan. Magbubuntis ka kung gusto kong mabuntis ka. I will do you until you carry my child. Mabilis niyang hinubad ang suot niyang damit. Hinawakan niya ang leg ko at hinila akong papalapit sa kanya. Kinagat niya ang ilalim ng bahagi ng labi ko. Napasingap ako dahil sa ginawa niya. I choose you to be the mother of my child. Kaya ikaw magdadala ng anak ko. Naintindihan mo ba yun? Hindi niya na ako hinintay na makasagot dahil siniil niya na ako ng mapusok na halik. Habang hinahalikan ako'y naramdaman ko ang kamay niya sa akin damit. Walang kahirap-hirap na pinunit ni Gabriel ang suot ko. Bumagsak ako muli sa kama and Gabriel pinned my hands on the bed. Hinahapo kaming dalawa pero walang gustong tumigil. Bumaba ang halik niya sa leeg ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinamasa ang paghalik niya. Nagising ako na may suot na akong t-shirt at nakapulupot na sa akin ang kumot. Nang imulat ko ang mata ko, una kong hinanap si Gabriel. Wala siya sa akin tabi. Bumangon ako at nang iginala ko ang aking mga mata sa kwarto, nakita ko si Gabriel na nakaupo sa dulo ng kama. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko ay iniwan niya ako. Anong ginagawa mo? Nagdadalawang isip ako maging clingy sa kanya pero sa huli hinayaan ko ang sarili at niyakap ko siya mula sa likod. Wala namang sinabi sa Gabriel tungkol doon at hindi niya rin ito pinigilan. Bago pa siya makasagot, napansin ko na kaagad yung hawak niya. Sa kamay ni Gabriel ay ang gamot na ibinigay ni Dr. Rina para mabilis akong mabuntis. Nothing, sabi ni Gabriel. I'm just thinking of something. Gusto kong itanong sa kanya kung ano nang mangyayari ngayong hindi ako mabubuntis. Gabriel, about our contract. Let's talk about it some other time. We'll get a second opinion first. Kumunot ang noo ni Gabriel. Or that's unnecessary. Binitawan ko siya at naupo sa kama. Tumingin si Gabriel sa akin. Nagtataka ako sa sinabi niya. Bakit unnecessary? Tumayo si Gabriel at nagbihis. Pinanood ko lang naman siya sa ginagawa niya. You'll find out soon once I'm done investigating. For the meantime, magpahinga ka pa muna. Kakagaling mo lang sa sakit at pinagod na naman kita. You'll stay here. I'll be back later. Alam ko na hindi ako dapat na nagtatanong pa pero hindi ko lang din mapigilan. Saan ka pupunta? Sa hindi ko rin alam na dahilan ay iba ang kabang nararamdaman ko. Ngumiti si Gabriel sa akin. Yung tipo ng ngiti na alam mong may pinaplano siyang hindi maganda. Don't worry about it. May mga tao lang akong kailangang kausapin. Lumapit siya sa may kama matapos magbihis. Itinukod niya ang kamay sa kama at inilapit ang mukha sa akin. Hinalikan niya ng marahan ang labi ko. But one thing for sure, our contract is still valid and you're going to stay. So don't ever think about leaving me again. May kung anong gaan akong naramdaman sa mga salita niya. Bumagsak ang balikat ko na akala mo ay nawala ang napakabigat o ang nagpapabigat dito. Tumango ako sa kanya. He patted my head before leaving my room. Nagtataka lang ako kung bakit niya dala ang niresetang gamot ni Dr. Rina sa akin. What is really happening here? Still, masaya ako sa mga narinig na salita mula kay Gabriel. Kung ayaw niya akong umalis, hindi ako aalis sa tabi niya. Mapanganib ang nararamdaman ko, alam ko pero handa naman ako sumugal. Malay mo, kagaya ng iba, swertihin ako at manalo sa sugal na papasukan ko. Gabriel's POV. I just took a shower and went to the kitchen to drink some water. Pinapakalma ko ang aking sarili bago ko gawin ang dapat kong gawin. Ayokong puntahan ng mga taong kailangan kong kausapin na mainit ang ulo ko dahil baka magdilim ang aking paningin at kung ano magawa ko sa kanila. I don't trust myself when I'm angry. Gabriel, nandito ka pala. Akala ko'y umalis ka kanina. Nakita ko si Nanay Dottie. Para ko na siyang ina. Dahil abala ang aking ama sa mga negosyo ay hindi ako napagtuunan nito ng pansin noon at naalagaan. Si Nanay Dottie ang naroroon para sa akin. I trust her and I know she treated me as her own too. But right now, I can't look at her the same way I used to. Napansin ni Nanay Dorothy ang pamamaraan ko ng pagtingin sa kanya. Naglakad siyang papalapit sa akin at baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. May problema ba? Alam na alam niya ang ugali ko at alam din niya na hindi maganda sa akin na sobrang nagagalit. I know you don't like her. Panimula ko. But can you at least treat her like a decent human being? Right?
Alam ko rin kung paanong ituring ni Nanay Dottie si Ayan. Hindi man ako nagsasalita noon pero alam ko na ayaw niya rito. Hindi naman nakikialam ito sa buhay ko pero siguro ay kinabigla niyang nagdala ako ng babae sa bahay. Ganoong hindi ko ito gawain. Naintindihan ko rin naman ang kanyang dahilan. Alam ko na nag-aalala lamang ito sa akin. Bumuntong hininga si Nanay Dottie. Nag-aalala lang ako sa'yo. Paano kung perahan ka lamang ng babae? Ngumisi ako. Nanay Dottie, alam mong wala akong pakialam sa pera. Kahit perahan niya ako, hindi mauubos ang pera na meron ng pamilya ko. But that's not the case here. I hired her. Ako ang pumili sa kanya dahil alam ko na magagawa niya na maayos ang ibinigay kong trabaho sa kanya. Please, take care of her. Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Sige, pero hindi ko maipapangako na magiging maayos kagad ang pakikitungo ko sa kanya. Susuruin ko munang mabuti ang babae. Napailing ako. At least susubukan niya. Kung ganoon ay aalis na ako. Ibigay niyo lahat ng kailangan ni Ayan. O balik ako mamaya. Naglakad na akong papaalis ng kusina pero tinawag ako ni Nanay Dottie kaya't napatigil ako. Saan ang punta mo? Nilungon ko siya sandali at madilim na ngumisi. May mga tao lang akong kailangang kausapin. Alam ni Nanay Dottie ang ibig sabihin ng pagngiti ko. Alam niya rin na walang magandang kalalabasan ang pakikipag-usap ko. Sir, binati ako ng driver ko pero kinuha ko lamang ang susi sa kanya. I'll drive. Kaya ko mag-isa. Hindi niya kinalaban ang aking desisyon. Magalang lamang niyang iniyuko ang ulo at nagbigay daan sa akin. Boss! Sunundan ako ni Diego, kasama niya si Caleb. Nang lingunin ko sila'y hinanap ko si Marvin pero wala siya doon. Mainit pa ang ulo ko kay Marvin dahil sa nasaksihan ko kanina. Hindi ko talaga napipigilan ang sarili kapag nakikita ko na may ibang lalaking kasama si Ayan lalo na sa loob ng kwarto niya. Kahit sinabi ko sa sarili na ginagawa lamang ni Marvin ang trabaho niya, may pagkakataon talaga na gusto ko siyang paulanan ng bala. Reprimand your brother. Diego, ikaw na bahalang kumausap sa kanya. Kapag ako, umiling ako at hindi na itinuloy ang sasabihin. Yes, sir. Pagsagot ni Diego sa akin. Saan punta niyo, boss? Tanong ni Caleb. May kakausapin lang ako. Stay here. Hindi ko kailangan ng nakabuntot kayo sa akin. Umikot ako sa driver's seat ng kotse. Binuksan ko ang pinto pero bago pumasok ay muling tumingin kina Diego. Find me suitable lady guards for Ayan. I need two that are qualified. Screen them and give me their application so I review it. Tumango sina Diego at Caleb. Pumasok na ako sa loob ng kotse at nagmaneho. Hindi ko naman aalisin si Marvin bilang bodyguard ni Ayan pero mas makakampante ako kung bukod sa kanya, may iba pang guard si Ayan at babae. I contacted someone at sinabi niya naman na welcome akong pumunta sa kanya anytime. Pumunta ako sa isang klinik. Bukod kay Rina, may iba pa akong OB-GYN na kilala. Hindi dahil isa sila sa mga babae ko. Yung iba ay malapit lang din talaga sa pamilya ko. Nung dumating ako sa klinik niya, sinalubong ako ng kanyang assistant. Dinala ako sa loob ng kanyang office. Hello, Gabriel. Tumayo si Dr. Colleen nang makita ako. Matanda siya ng ilang taon at kaibigan ni Dad ang kanyang asawa. Kaya lang naman hindi ko sa kanya dinadala ang mga babae ko dahil nga kaibigan silang mag-asawa ni Dad. Hello, tita. Pagbati ko rito. Pinaupo niya ako sa isang silya at nagsimula na kami mag-usap. What brings you here? Nagulat ako nang tumawag ka. Kumusta pala ang dad mo? Pilit akong ngumiti sa kanya. He's doing great. He's staying in New York right now with his woman. Tumango si Dr. Colleen at nakuha ang tono ko. Ayoko rin namang masyadong pinag-uusapan ng pamilya ko. Hindi rin iyon ang ipinunta ko rito. So, anong kailangan mo sa akin, iho? May inilabas akong maliit na botelya at pinakita sa kanya. Napatingin siya doon at kinuha ang botelya upang suriin. Para saan ang gamot na iyan? May kutob na ako pero gusto kong marinig mismo sa kanya ang sagot. Pinagmasdan niya ang label ng gamot kaya agad ako nagsalita. Open the bottle. Tumingin siya sa akin sandali bago buksan ang bote at tiningnan ang laman nito. This is a COC, Gabriel. Contraceptive pill ito. Very misleading ang bottle kung saan nakalagay. Sandali siyang tumigil. It can prevent a woman from getting pregnant. This is a potent one. Whoever is taking this can experience side effects such as nausea, delays in her period, headache, and other symptoms. Sino umiinom nito? Umigting ang pangako. I get it. Nang kausapin ako ng doktor na tumingin kay Ayan kahapon, sinabi niya na maaring ito ay dahil sa contraceptive pills, ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ni Ayan. Medyo naginala daw siya nang itanong niya kung may tinatake na medication si Ayan at ito ang nakita niyang laman ng bote.
Idagdag pa ang pagod dito sa mga bagay at stress kaya siguro dumagdag ang lagnat. Nagtataka pa ako kung bakit sinasabi niyang contraceptive pills iyon. Hindi ako humingi ng contraceptive pills kay Rina kung hindi gamot para mabilis na mabuntis si Ayan. Alam ko na hindi pabor si Rina sa pagkuha ko kay Ayan, but breaking my trust like that and deceiving me are something I can't forgive. Are you sure, tita? Yes, of course. Hindi ako pwede magkamali. Sa pagkakaalam ko, this was phased out in the market dahil sa mga alarming side effects ng mga nakukuha ng mga umiinom. I heard someone got hospitalized by taking the pill kaya pinatigil ang paglalabas dito. They faced charges for that, but the victim agreed to settle. Namatay na lang din ang balita tungkol dito. Ang Octanco Pharma ang nagmanufacture dito. Saan mo ba ito nakuha? That's Rina sa family. Ikiniyom ko ang aking kamay. Nagpasalamat na lang ako sa kanya at sinabi na aalis na ako. Hindi ko na rin sinagot ang iba pa niyang katanungan.